taas ng presyo ng bilihin lalo na ng pagkain. Si Aling Vivian, diskarte ang pinaiiral para ang budget na 500 sa isang kainan, sumapat sa 16 na miyembro ng pamilya. Ang konsumo ng bigas, binawasan, pati ang gulay, tinitipid na. At ang baboy na sahog sa ulam na nilaga, mas maliliit na ang tuwa. Ano naman ito? Matulid, ano ba naman yan? Ay, nako, ano ba naman itong buhay na to? Ano malaki? Anong gagawin ko? Hindi ba ako kukuha ng pera para lang may makain? Ano ba? Saan ka pupunta? Mamalengke lang ako. Diyan lang kayo ha. Oh, ano to? May mga tanim pala dito? Yan po, Inay. Ano po yan? Project po namin sa school. Sabi po kasi ni teacher, pwede po namin ulamin yung mga tinanim namin gulay. Mabuti naman kung gano'n. Sabi nga po sa internet, plants can provide us food to eat, clean air to breathe, and medicine. The Philippine inflation rate climbed to 5.8% in August. Inflation in the country was at 5.8% in August from 4.7% in July, according to the Philippine Statistics Authority. The latest monthly data from statistics below down. National Statistician Mata says Mga anak, halina kayo dito, kakain na tayo. Kakain na. Oh, magsiupo na kayo. Upo na kayo dyan. Ano yan? Ang bango naman yan. Ginisang pechay lang yan. Sige na. Anong ginagawa mo dyan? Halika dito, nak. Nagtatanim ako. Tuturuan kita dali, halika. Sige po. Oh, ganito magtanim, ha? Simula nung araw na yon, natutunan at naintindihan ko na ang kahalagahan ng pagtatanim sa panahon na yon. Naging isang malaking inspirasyon ko ang aking ina upang maging isang boses para ipalaganap kung gaano nga ba kaimportante ang pagtanim sa panahon ngayon. Tulad ng sinabi ni Wendell Berry, ang pagtatanim ay hindi lamang pagtatanim ng mga buto o halaman. Ito ay pagtatanim ng kaginhawaan para sa ating kinabukasan. Sa pamamagitan ng pagtatanim, hindi lamang tayo nagbibigay ng sustansya sa ating sarili at sa ating pamilya, kundi pati na rin sa ating kapaligiran at sa mga susunod na henerasyon.